Si Kim Dong, ang kapitan ng Child Guild, ay nagpakilala bilang siya ang namumuno sa raid. Binanggit niya na aalis sila pagkatapos ng roll call at excited siyang makatrabaho ang lahat. Ang iba ay bumabati ng hello habang dalawang grupo ang nagkukumpulan malapit. Pinahahalagahan niya ang pagpayag nilang sumama siya, sinasabi na ito ay isang malaking pabor. Sumingit si Sunpil, sinabing utang nila sa kanya ang kanilang buhay, kaya ito na ang pinakamaliit na magagawa nila. Binanggit din niya na ang kanilang guild ay nandyan lang para sa suporta at hindi ang mga pangunahing manlalaro. Tumatawa si Kim, sinasabing hindi naman sila mga asong bundok lang, malamang may laban na paparating. Duda si Sunpil na makakalaban sila kasama ang isang katulad ni Dong na namumuno. Binanggit ni Kim na maaaring umakyat si Dong sa Class A, at doon talaga nagsisimulang maging matindi ang mga bagay. Hindi iniisip ni Kim na malaking bagay ang makakuha ng papuri kumpara sa mga titulo tulad ng Demon King o Iron Shield. Sinasabi ni El na ibang usapan ang tungkol sa babae, at nagbibiro si Liu na lumalayo na ang pamantayan ni Kim. Sinabi ni Rinal na mas gwapo si Kim nitong mga araw na ito, at nagbiro si Jaewon tungkol sa plastic surgery. May isa pang lalaki na tinawag siya dahil sa pagiging bastos, at nagtataka si Kim kung talagang mukhang iba siya. Sabi ni Liu, talagang iba na ang vibe ni Kim ngayon, at mukhang cool siya. Nilinaw ni Kim na wala siyang pinagdaraanan na operasyon, nag-aral lang siya ng ilang mga kasanayan at tumangkad ng kaunti. Tumatawa si Liu at tinawag na mahina ang dahilan na yon. Inamin ni Sung-hoon na naiinggit siya at sana makakuha rin siya ng ganung kakayahan. Patuloy ang pang-aasar ni Liu, at sinabi ni Kim na itigil na niya. Habang naghahanda ang grupo na umalis, isang sundalong Class B ang nagbigay sa kanila ng matalim na sulyap. Sa ika-4 na palapag ng tore, sinabi ni Dong sa grupo ng mga tagahanap na simulan ng subaybayan ang tagapangalaga habang ang iba ay nagpapahinga. Lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Mamaya, habang nagpapahinga ang koponan, tiningnan sila ni Kim at naisip na si Sunpil ang archer. Si Hanel ang mage, si Sungwoo ang swordsman, at si Jaewon ang tank. Curious, tinanong niya si Sunpil tungkol sa pangalan ng kanilang guild, Morning Star, na ikinatuwa ng lahat. Ipinaliwanag ni Sunpil na ang pangalan ay nagmula sa oras na umalis si Kim sa kuweba upang maghanap ng tulong, at ito ay nagpapaalala sa kanila ng Morning Star na nagliliwanag ng pag-asa. Idinagdag niya na makakapagpahinga na si Kim at makakapag-usap ng mas casual ngayon dahil hindi na siya ang kanilang gabay. Tinanong ni Sunpil kung kasing edad ba ni Sukwu si Kim at kung okay lang bang tawagin siyang bro, na tumango si Kim bilang pagsang-ayon. Ang Class B player ay nagbibiro na parang picnic ito kaysa raid. Itinuro ni Sung-hoon si Nam Yeon-suk, isang Class B na tao mula sa kanilang kapatid na guild, na narito para sa raid. Nang tanungin ni Kim ang pangalan ng guild, sinabi ni Sung-hoon na ito ay tinatawag na survival of the fittest, binibigyang diin na mahalaga sa kanila ang kapangyarihan, tradisyon, at katapatan. Nagbibiro si Sunpil na parang mga boomers ang tunog ng guild, habang tahimik na nagrereklamo si Kim tungkol sa mga millennials na ito. Pagkatapos, sinaway ni Yeon-suk ang grupo ni Kim, sinasabing nagtatamad-tamaran lang sila at nag-aasta na parang mahalaga sila dahil lang sa raid na ito. Sinabi niya sa kanila na magpakatino at tumigil sa pagbibiro na parang mga bata. Talagang ikinagalit iyon ng grupo, at iminungkahi ni Yeon-suk na mas mabuti pang umalis na lang sila. Naiinis si Sunpil para kay Kim, sinasabi niyang hindi siya karapat-dapat sa ganung pagtrato. Si Kim ay galit na galit ngunit tahimik na lang na yumuyuko. Dumating si El at sinabi sa kanya na mag-relax, habang binalaan siya ni Liu na huwag magalit at gumawa ng walang kaparakan. Si Kim ay talagang naiirita, at nagsisimula ng magtaka kung ang mga epekto ng nakaraang torture ay nakakaapekto sa kanya, o kung may iba pang nangyayari. Pumasok si Dong, tinatanong kung napansin ni Kim ang gulo kanina. Nilinaw niya na hindi siya nag-iimbestiga ng sinuman dahil siya ang kapitan ng Subjugation Army at hindi niya kailangan ang lahat ng detalye. Inamin ni Kim na nagkaroon ng pagtatalo at humiling ng isang duelo kay Nam Yeon-suk upang ayusin ang mga bagay bago ang pangunahing laban. Si Yeon-suk ay mukhang naguguluhan, nagtataka kung ano ang nangyayari, habang ang koponan ni Kim ay nagtataka kung talagang magsisimula na ang labanan.
Tinutukso ni Dong ang desisyon, binibigyang diin ang malinaw na agwat sa pagitan ng Class B at Class C. Sumasang-ayon si Kim ngunit nagdagdag ng kondisyon. Pinapaalala niya sa lahat na si Morningstar mula sa Class C ay backup lamang, habang si Guild mula sa Class B ang pangunahing puwersa. Pagkatapos ay iminungkahi niyang palitan ang kanilang mga posisyon, humingi ng tawad sa hindi pagbanggit nito kanina, at humiling ng kanilang tiwala kahit isang beses lang. May isang miyembro ng Class B na tumutol, nagtatanong sa autoridad ni Kim na gumawa ng desisyong iyon, habang ang iba naman ay nagdududa kung tutuparin niya ang kanyang salita. Bilang tugon, nag-alok si Kim ng 500 milyong won sa sinumang makatalo sa kanya, na nag-iwan sa Class B na nagulat at pakiramdam na parang nanalo sila sa jackpot na walang pagkakataong matalo. Si Dong ay labis na nagulat. Ang naramdaman niya kanina ay totoo. Nagpasya siyang kumpirmahin ito kaagad at inihayag na papayagan niya ito bilang kapitan ng Subjugation Army. Ang duelo ay itinakda sa isang larangan kung saan hindi sila maaaring gumamit ng mga sandata o lumampas sa limitasyon, at magtatapos lamang ito kapag isa sa kanila ay sumuko. Hawak ni Sunpil ang espada ni Kim habang tinitingnan ni Kim ang distansya, medyo nag-aalangan. Sumingit si Liu, sinabing hindi naman ito mahalaga dahil ang mas malakas na mandirigma ang magkakaroon ng kalamangan habang lumalalim ang kanilang koneksyon. Sinasabi lang ni El kay Kim na mag-ingat. Pinayagan ng Class B player si Kim na mauna dahil sa tingin niya mas magiging kawili-wili ang laban kung pahahabain ito at hinamon si Kim na ipakita kung ano ang kaya niya. Medyo kinakabahan si Kim. Ang kalaban niya ay mula sa Class B, pero parang may mali. Mukhang maraming butas ang lalaki, na nagdudulot kay Kim na magduda na baka ito ay isang patibong. Sa halip na mag-isip ng matagal, nagpasya siyang magtiwala sa kanyang bilis at siya na ang mauna. Sugod siya ng may flying punch, pinapagana ng galit. Hindi kumikilos ang kanyang kalaban, na nagdudulot kay Kim na magtaka kung sobrang kumpiyansa lang ito o handang umatake. Pero huli na para umatras ngayon. Kapag tumama ang kontra, plano ni Kim na umiwas at bumalik na may lakas. Si Kim ay kumilos ng buong lakas, tumama ng rocket punch sa tiyan ng kanyang kalaban at bumagsak ito sa lupa. Ang lalaki ay nawala ng malay. Ang mga kasama niya ay mukhang nag-aalala, habang ang grupo ni Kim ay nagulat sa kung gaano siya kalakas. Medyo hindi siya komportable sa nangyari at inihayag na si Player Kim ang nanalo. Sa tingin niya, mahirap malaman kung ano ang susunod na gagawin. Samantala, 3 lalaki ang nakipag-ugnayan kay Kapitan Dong, ipinapaalam na bumalik na ang grupo ng mga naghahanap. Sa gusali ng guild sa apartment number 43, nag-uusap ang pangulo ng Korean Players Association kay Taesik. Binanggit ni Taesik na nagpadala sila ng Class B Subjugation Army at pinagalaw ito noong Biyernes ng umaga. Habang binabasa niya ang mga pangalan ng mga manlalaro, pinag-uusapan ng Pangulo ng Guild kung paano ito nagsimula sa underground training hall ng association, at pagkatapos ay lumipat sa Global Transfer Portal. Ngayon, gumagamit na ng pribadong ospital ang manlalaro, at tinutulungan siya ni Sung-hoon bilang kanyang katulong. Nakakahiya kung gaano karaming mga benepisyo ang ibinibigay niya sa isang manlalaro na hindi naman bahagi ng kanilang grupo. Habang nagkakatitagan sila ni Taesik, sinabi niya rito na may seryoso siyang mga bagay na kailangang ipaliwanag. Bigla na lang, nagbago ang eksena at nakita ang mga manlalaro na naghahanda na makipaglaban, at isang malaking nakakatakot na halimaw na may pulang mata ang lumitaw sa tabi ng bundok. Nakatayo ito roon, hawak ang isang lalaki sa kanyang pagkakahawak, pinapaalala sa lahat kung gaano talaga kapanganib ang sitwasyon. Alam ni Kim na madalas na may mataas na pusta ang mga manlalaro sa mga ganitong magugulong laban, pero walang sinuman ang nasasanay na makita ang isang kaibigan na napapatay ng ganung halimaw. Hindi nag-aaksaya ng oras si Dong. Kinuha niya ang kanyang espada at sinaksak ang halimaw gamit ang water jet cutter na nagbigay ng kamanghamanghang asul na liwanag mula sa kanyang talim. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit habang tinipon niya ang lahat ng sundalo upang sumabak sa laban, habang si Kim ay humakbang pasulong, pinapagana ng matinding galit. Napansin ni Kim na para sa isang pagsalakay ng pagsupil, lahat ay nagsisimula sa unang palo ng kapitan na nagmamarka ng simula ng laban. Pagkatapos noon, todo na ang team sa kanilang mga pinakamahusay na kasanayan para matamaan ng malakas ang tagapangalaga.
Tulad ng inaasahan, nagiging ligaw na hayop ang nilalang, na nagiging sanhi ng pagtuon nito ng lahat ng galit nito sa kanila. Kapag nagsimula na itong mag-wobble, ang mga frontline tankers ay tumalon upang sakupin ito. Gumagamit ang kapitan ng mahika ng lupa upang lumikha ng pader na bato para sa proteksyon. Ang mga tanker ay binabangga ang kanilang mga kalasag sa lupa, naghahanda para sa pag-atake ng halimaw. Ang halimaw ay sumugod ng buong lakas, ngunit matatag na humarap ang mga manlalaro gamit ang sabay-sabay na mga kasanayan sa hadlang. Susunod, ang mga manlalaro ng Class D at mga nasa ibaba ay nagtatapo ng mga pampasabog sa ibabaw ng pader, habang sinusuportahan sila ng mga archer gamit ang mga mataas na anggulong tira. Biglang naharap ng halimaw ang isang barrage ng mga atake. Isang pagsabog ang sumabog na parang mini-nuclear blast at ang puwersa nito ay itinulak ang mga manlalaro pabalik. Napansin ni Kim na ang plano ay simple lang, pero talagang gumagana. Kahit na matapos ang kaguluhan, mukhang medyo mabangis pa rin ang halimaw. Sinabi niya kay Sun Pil na dapat silang maghintay at magmasid sa mga pangyayari sa halip na magmadali ng walang plano. Iginiit ni Sun Pil na nakuha na nila ang kanilang pwesto bilang pangunahing pangkat ng atake. Pero bago niya matapos ang kanyang iniisip, isang malakas na hampas ang Sam Iris sa pader ng bato. Nakatayo ang mga manlalaro doon na naguguluhan habang ang halimaw ay nagwawala. Alam ni Kim na ang pinakamalaking problema sa planong ito ay kung mabibigo ito, maaaring magkaproblema ang lahat. Tulad ngayon, ang halimaw ay sumisigaw tulad ng isang ligaw na hayop na sa wakas ay napalaya matapos ang mga taon ng pagdurusa. Habang matinding lumalaban ang mga manlalaro, kinokontrol ng mga orc ang larangan ng labanan. Isang orc ang itinapo ng isang manlalaro na parang piraso ng kahoy. May isang manlalaro na sumisigaw kay Youngwoo na tulungan siya. Kahit na parang 30 minuto na ang lumipas, kailangan na nilang gumamit ng mga healing potion. Binanggit ni Youngwoo na 5 minuto pa lamang mula nang magsimula ang laban. Nagulat ang manlalaro at tumingin kay Kapitan Dong, humanga sa kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban sa orc. Si Dong ay nasa isang ligayang estado, umaatake ng may bilis at katumpakan. Pero nang lumingon siya, may nakita siyang nakakabahala. Ang orc ay mabilis na gumagaling. Ang kakayahan nito sa runhilang ay halos kasing lakas ng isang mataas na antas na guardian. Nang mapagtanto niyang hindi epektibo ang kanyang mga atake, sumigaw si Dong sa koponan na magpalit ng porma sayon at tinawag ang mga unit sa likuran papunta sa harapan. Sinabi ni Sunil kay Kim na kailangan nilang maghanda. Sumang-ayon si Kim at naglakad patungo sa orc. Binalaan siya ng mga manlalaro na delikado ito habang iniiwasan ng orc ang kanyang espada upang tamaan siya, ngunit bago pa man siya tamaan ng espada, tinapik ni Kim ito at pinagsakloban ang lupa upang masira ito. Si Kim ay nakakaramdam ng kumpiyansa dahil nagtitiwala siya sa kanyang mga instinct. Hindi pa ito nakikita ng mga bagong manlalaro, pero ang orc na ito ay lumalaban tulad ng isang karaniwang orc. Madaling naiwasan ni Kim ang mga atake ng orc. Nalaman niya ang pattern. Bukod sa malalakas nitong tama at mabilis na paghilom, kumikilos ito tulad ng bawat orc na nakaharap niya noon. Sa tahimik na sandali, may pumasok na isip. May isang tao na nagtanong kung ano ang gagawin niya sa kanyang 8 bilyong won. Noong panahong iyon, sinabi lang niya na babayaran niya ang kanyang mga utang at bibilhin ang mas magagandang kagamitan. Noong panahong iyon, tila maliit lang ito, pero ngayon nagbibigay ito sa kanya ng lakas. Mahalaga pa rin ang pangakong iyon. Sa isip na ito, binago niya ang kanyang diskarte. Wala nang pag-iingat. Panahon na para makita kung ano talaga ang kaya ng kanyang bagong kagamitan. Sugod siya ng napakabilis at dumaan sa pagitan ng mga binti ng orc habang pinutol ang mga ito gamit ang kanyang hilaw na lakas. Ang kanyang mga bota ay kumikislap ng mana habang ang bilis ni Hermes ay nag-activate at pinabilis ang kanyang takbo sa loob ng 5 minuto. Makararating siya sa buong bilis sa loob ng 3. Tumingin si Kim pabalik at nakita ang orc na labis na dumudugo at wasak ang mga binti. Ang kanyang nag-iisang atake ay nag-iwan ng lahat sa larangan ng labanan na nagulat, pati na rin si Dong. Sinabi ni Dong kay Kim na hindi epektibo ang magagaan na atake laban sa malakas na pagpapagaling ng orc. Iminungkahi niya na si Kim ay lumalim at magtipid ng kanyang lakas. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Kim habang napapansin niyang bumabagal ang mga galaw ng orc.
Pagkatapos, nakita niya ang kristal sa leeg ng orc na kumikislap, na nag-activate ng wound aggravation. Pinabagal nito ang paghilom ng orc pati na rin ang kanyang sariling mana healing. Ang orc ay nasa bingit ng pagbagsak at bukas na bukas ang kanyang depensa. Muling sumugod si Kim nang may napakabilis na bilis.